Mayong gabi sa tanan mga igsoon. Thank God sa iyang kamaayo, no. Tungod kay aduna sa ako'y panahon makapambit sa iyang pulong and magisguta about David and Goliath. So, kinsa ang Dios sa panahon sa away ni Goliath and David. Anya. Atong passage na sa chapter 17 of 1 Samuel, verse 41 to 47. Insida, mitagbo usab kang David si Goliath ug ang tigdala sa iyang kasangkapan sa gubat naguna kaniya. Sa pagkita ni Goliath kang David, nakaminos siya kang David kay batan-on pa man si David og pula-pulag aping og gwapo. Unya iyang giingnan si David, iro ba ako nga imo lamang hadlokon og bunal? Ug gitunglo niya si David sa ngalan sa iyang mga Dios. Mingon siya, duol kanako kay pakaon ko sa langgam ug sa mga mananap ang imong unod. Unya giingnan ni David si Goliath, miduol ka kanako dala ang imong espada ug bangkaw apan ako makigsangka kanimo sa ngalan sa Ginoo nga labing gamhanan. Ang Dios sa kasundaluhan sa Israel nga imong gipasipadan. Niining adlaw itugyan ka kanako sa Ginoo ug patyon ko ikaw ug punggutan sa imong ulo. Kaon ko sa mga langgam ug sa ihalas nga mga mananap ang mga patayng lawas sa kasundaluhan sa mga Filistiyanon aron ang tibuok kalibutan masayod nga may Dios sa Israel. Ug aron ang tanan nga nagkatigom karon dinhi masayod nga ang Ginoo magluwas dili pinag sa espada ug sa bangkaw ang Ginoo mo'y makigaway ug itugyan kaniya sa among kamot. Now, so makita nimo no, I will give a short background at this point. No? At this point in verse 51, makita nimo that 40 days nga gihagit ni Goliath ang Israel. And even King Saul nitago, no? Siya ang hari at that time, siya ang gipili sa Dios. Gipili siya sa Dios in verse chapter 9, no? Makita 1 and 2. Makita mo ang rason nga nung gipili siya sa Dios tungod kay si King Saul is a warrior. No, ang iyang kagikan, iyang kaliwat gikan siya sa banan ni Benjamin. They are warrior at that time. They are powerful kung makita nimo then na siya kakayahan nga mulid sa katawhan kaya gipili siya sa Dios as a temporary leader at that time. Tungod kay nangayo man ang mga katawhan og hari at that point, no, kang Samuel. So gipili niya si Saulo at that point. Now, si Saul is gitawag datog hanas sa panggubatan ug gani makita nimo sa from 11 until 16 makita nimo kung pila na ka tribo ang gipamatay ni Saulo at that time. Tanan mga kaaway nga nagpuyo sa promised land sa Ginoo ngadto sa mga Israelites gipamatay niya at that point. Makita nimo kung unsa siya ka hanas sa pakig-away. And then kuyog niya yung mga mighty warrior at that time, no. Pero at this point nakalimtan ni King Saul ang gibuhat sa Ginoo ug nakalimtan ni King Saul ang Dios nga iyang gialagaran at this point. Ngano man gialaw niya nga kaminusan ang Israelites sa mga Filistiyanon. And then tungod kay naulawan ang ngalan sa Dios, kumbaga pa murabag asa naman tong inyong Dios nga naghawas, no? Gikan sa Ehipto, giluwas mo, wala mo pasagdi, gipamatay niyo kontra niya karon. Manghagad ko ninyo duwilo, dili mo manggawas, wala may ipadala, asa raman inyong hari, no? Asa raman inyong Dios. No? So at this point, gibugal-bugalan ni Goliath ang Dios, si Yahweh at that point. So, one time, si David, to make the long story short, si David, gisugo ni JC nga iyang papa, paghatod o pagkaon dito sa panggubatan. And abot niya dito, nakita na to nga, in verse 17, nakadungog si David ni Goliath nga nagsigig siya ngit, "Oy, asa raman mo? Asa raman mo? Kung mapili ko ninyo, so mahimo mi ninyo sulugon. Asa raman inyo hang Dios? Nga inyong gipanghambog." O, di ba? So at that point, pagkadungog ni David, murag nitingkag yang dunggan. Unsa to? So gisultihan siya sa mga sundalo nga narito nga. Mo na siya si Goliath. Gikadlukan na mo. Himuon na ako og story. Mo siya si Goliath ang gikadlukan na mo niya. Kabalo ka nga ang makadaog ana niya ningon ang hari nga ipakasal sa iyang anak og dili na pabuhison. So at that point makita mo yung kahadlok gid ni Saul nga motubang kang Goliath that he need to find someone nga pwedeng mo fight kang Goliath at that point. Kung imo tan-aw siya naman ta ang capable, siya ang may kakayahan to fight. Pero grabe yang kahadlok at that time. So no, sa day nakadungog si David. So diha din si David
ni-offer siyang, sige, ako'y away, ana. To make the long story short, ako'y away, ana. Pero kung imo tanawon si David, he's not capable. Nga naman, he's not a warrior. Dili siya parehan ni gitawag niya tog Saul. Hindi siya parehan ni Saulo. Gani, David, gisloban og taming, og tagag espada ni Saulo. Wa ka daog. Nga naman, dili lagi siya sundalo. Di siya na sa panggubatan. But you know, giprove ni David that his God, Yahweh, is a mighty warrior. Buti pa sabot nga. At this point, ang giant kagikadlukan ni gitawag na to og Saul and the Israelite soldier, mas dako pa ang Diyos nga iyang gialagaran. Nga naman, tungod kay ang Diyos sa taas nga panahon mo'y nakig-away batok sa Israel. Kung kana mo'y nakalimtan ni King Saul at that point, no? So, before ko mo padayon igsoon, nalang ko'y pangutana sa ato and dili mo float on discussions. What are the things nga imong gikadlukan? Unsay mga butang imong gikadlukan? Unsay mga butang nga posibleng giant sa imong kinabuhi? Then, unsay nahimong epekto nini sa imong kinabuhi? Nga posible pod mo apoy nahimong epekto sa kinabuhi sa mga Israelites. Ang giant kay ilang gitubang at this time sa kadaghang gubat nga ilang gitubangan, ang giant kay ilang gikadlukan si Goliath. Ug tungod sa lang sa dayang nakita nila ang giant, ang natabo nila nahadlok sila. And naghimo ang maong kahadlok naghatod nga naulawan ang Dios. 40 days gipakaulawan ni Goliath ang Diyos sa Israel. 40 days gibaby ay ni Goliath ang Diyos sa Israel. And in fact, kung imong tanawon diya sa verse 43 in 1 Samuel 17, unya gingnan si David, "Ero bako nga imo lamang hadlokon ug bunal ug gitunglo niya si David sa ngalan sa iyang mga Diyos." So makita nimo that this giant Goliath nagdala sa ngalan silahang Diyos. And this Israelite nagdala sa ngalan ni Yahweh, which is the God of gods and the Lord of lords. At this point, naulawan sila. Why? Para bang gideny nila that their God is dili kakaya sa paglupig sa mga Diyos sa Filistanon ug kang Goliath. Now, at this point, si David gipakita niya that my God is a mighty warrior. He is more victorious. And then no one can, walay sibisan kinsa nga makapildi sa Dios. Makita mo din na in verse 45, ingon siya da, unya gingnan niya ni David si Goliath, miduol ka kanako, dala ang imong espada ug bangkaw apan ako makigsangka kanimo sa ngalan sa Ginoo nga labing gamhanan, ang Dios sa kasundalohan sa Israel nga imong gipasipadan. Then sa last verse in 47, ug aron ang tanan nga nagtigom karon din himasayod nga ang Ginoo magluwas dili pinagsispada o sa bangkaw, ang Ginoo may makig-away o itugyan kaniya sa among mga kamot. No. You know, at this point, na-realize ng mga Israelites because of David nga mas gamahanan ang Dios. Ug wala sila angin kahadlok kay never netabo nga ang Israelite gibiyaan sa Dios. Bisan pa sila ang pagkamakasala. At this point, nasuko ang Dios on these people of Israel. Nga naman, it is because gi-allow nila na there's someone nga mo BIBI sa Dios nga ilang gialagaran. Kaya nga at this point, pag human sa gubat kung imong tanawon, gipadala na pud sa Dios ang espiritu. Ang daw tang espiritu nga to kang Saulo or magsamo kaniya. Why? He allow Philistine Goliath to insult him, which is the God of God and the Kings of Kings. Nga naman, sa unsang paagi tungod sa ilang kahadlok. Even though si David wala kabasa sa 2 Timothy 1 verse 7, but I know usa po ni sa gigunitan ni David at this point. No, ingon dia, kaya ang Dios wala mihatag kanato sa espiritu sa kahadlok apan sa gahom ug sa gugma ug sa maayong panghunahuna. You see that? Sometimes ang
atong kahadlok may maghatod na to sa wrong focus. Mawala ta sa focus ba? Ang atong gitawag tag kahadlok mao'y hinungdan nga mawad-an ta sa maayong panghunahuna ug mabusanto umihatod ngadto sa kabalaka tungod sa maong kahadlok. Buti pasabot ang kahadlok dako kay siya og gitawag papel nga moabot sa point nga mawala ang atong pagsalig sa Dios. Nga naman nakalimot ta that whatever circumstances nga atong giatubang nga gialaw ng Dios, we are not the one who will fight. Naatay Diyos nga mo fight para ani. Kaya nga nahinduman ako yung gingon ni Martin Luther. God is the first cause of everything and we are the second cause. Buti pasabot, tanang panghitabo sa dagan sa kalibutan, ang Diyos ang nagbuot ug nagtugot. But ang issue here is this, how we respond to it. No, gialaw ng Diyos nga adunay Goliath panahon sa gubat ni King Saul o sa Palestine. But the problem is, yun yung first cause ng Diyos. But the problem here is, ano yung response? Ang responde na, instead nga mo go on sila because they know that God allowed this thing because God is sovereign, God is in control. Anay tabo na hadlok sila, nakalimot sila, silang Diyos nga gilagaran. Sometimes, in our time today, makalimot ta. Kinsa ba ang Diyos? God is the first cause of everything. You know, ang Diyos, dili lang Diyos sa kadaugan. That even He is also God of our failure. Buti pasabot, ang Diyos dili lang mamuhat sa panahon nga nagbadaugon ka. Ang Diyos po mismo naa sa panahon nga napakyas ka. Nga naman, He is not God if sa failure na to wala siya. Because our God is the ultimate powerful, magnificent God. He is in control, even our failures. He is in control. He will allow everything. Walay naitabo sa atong kinabuhi nga nga dili gi-permit ng Dios, nga dili ang Dios ang nagbuot. You know that even Christ is the reason why there is suffering, why there is circumstances, why there is gitawag natog persecution. Do you remember in Romans chapter 8, no? Chapter 8 verse gitawag na 8 verse 35 and 36. Anong sabi ng Diyos dito, no? I will read. Basahan ako. Kinsa ba ang makapaymulag kanato gikan sa gugma ni Kristo? Ang kasakitan ba? Ang kalisdanan? O paglutos? O kagutom? O kahubo? O kakuyaw? O espada? Look at this one. Ingon sa nasulat, tungod ug alang kanimo, referring to Christ, kami gipamatay sa tibok adlaw. Kami giisip nga sama sa mga karnero nga para ihawon. You see that? Because of our faith, nabutang ta sa gitawag sitwasyon nga dili na to kaya. Like what happened to Palestine and Israelites. Diabot ta sa point nga gialaw ng Dios nga mo face ta sa mga butang nga naman to prove that no one can separate us from the love of Christ. God is in control. God is in control. Ang Diyos wala sa imong likod para abibahan ka. Wala siya sa imong kilid para duyugan ka. Kung dili sa panahon sa circumstance o pagsulay, nasa sa iyang muhang atubangan, ikaw na siyang lukod para mo-witness ka sa iyang pakig-away sa giant sa imong kinabuhi. Gialaw niya yung giant. Gialaw niya yung mga butang nga sometimes dili ta kasabot, Lord, what happened? Ngano na yung ani ni? Maybe it is the cause or the result of your wrong decisions in the past. Nga gi-face nimo yung consequences. Hinumdumin ni Igsoon. God is the first cause of everything. Even though mayon gagkaroon resulta na siya sa imong wrong decisions in life, walay may tabo sa kalibutan that even Satan dili siya kahilabot sa imong kinabuhi kung dili siya tugutan ng Dios o dili siya tagapagtugot sa Dios. Bisan sa mga butang nga imong buhaton og desisyon, gialaw o gitugutan na sa Dios. But di na nagpasabot nga dili ka mo face o consequence. Dili na nagpasabot nga dili ka disiplinado sa Dios. Because at that point, God allow us to exercise our free will. Free will to decide. Not to choose God, but to decide
kung unsay angay natong buhaton. And God gave us that kind of free will. He allow everything sa imong kinabuhi. Nganuman, nasa dakong tuyo. Ang Diyos mo'y nagplano sa tanan. Ang Diyos mo'y nagbuot sa tanan. Do you believe that? Ang Diyos nagalaw sa imong problema karon gayet mga. Do you believe that? Ang Diyos nagtugot nga adto sa imong gikadlokan karon. Do you believe that? Nganuman, nasa tuyo. Ingon siya sa verse 28. Before atong nga passage, ingon siya da. Nganong unsay yan tuyo? Ug kita nahibalo nga ang tanang mga butang naghiusa sa pagbuhat alang sa kayuhan ngadto kanila nga nahigugma sa Dios. Ngadto kanila kinsa mao ang mga tinawag sumala sa iyang gatuyon. Kay si kinsa iyang giila ng daan, iya usab nga gitakda ng daan nga mahisama ngadto sa dagway sa iyang anak. Aron nga siya mahimong panganay diha sa daghang kaigsunan. Romans 8:28 to 29. Why God allow circumstances? And why God allow you nga mahadlok? So that you'll become stronger and stronger and stronger. Dili aron mudagan, dili aron magpanik, dili aron maratol, dili aron muran, kundi gi-allow niya ang tanang butang mangitabo sa imong kinabuhi because He wants you to become strong. He gives you power, not of fear, but power to go on. Gituhuan ba nimo? Igasawan. That ang atong pagdagan dili may makatabang para makalingkawas ta sa kahadlok nga atong giatubang. Kundi i-face nato because we believe nga ang Dios may makigaway dili kita. God will fight against our fear. God will fight against our worry. God will fight against our giant. Do you believe that? The only thing you can do is trust Him. Trust Him. Like David, trust Him. Facing giant is not about you, but God. God is the first cause of everything. Means without His permission, walay nitabo. He allow you to commit sin to exercise your free will, but dili siya ang nagbuhat sa sala. But it does not mean nga gibiyaan ka ng Diyos. Nga gipasagdan ka ng Diyos. Nga naman, He is there. All things work together for good to those who love Him. If you are Christian, if you love God, do not be afraid. Why? God allow everything. Even that is the result of your wrong decisions in the past. Wala ga promise ang Diyos nga atong decision in the past, wrong decision, dili ta mag-ani. Mag-ani ta. But, ano yung promise ng Diyos? I will never leave you nor forsake you. I will fight for you. Because that is our God. Ang paghadlok o ang pag-atras sa giant, dili mo'y solusyon para makalikay o mugawas ka, kundili ang pagkahadlok o paglikay, naghimo lamang og laing problema or giant. Buti pa sabot, if daganan nimo ang imong problema, ang imong giant sa kinabuhi, ang imong gikadlukan, dili na masulbat, kundili magdugang lamang sa problema. Ug moabot sa point nga insultuhon ang Dios nga imong gilagaran. Why? Tungod sa imong kahadlok. Atubang nga ang giant sa imong kinabuhi with confidence and trust. No, trust. What is trust? How to face giant? Face it. There's one. Now, second is trust. Face it and trust. Trusting God is allowing God to fight your giant. Do not fight by your own wisdom. Do not lend by your own wisdom. Means, you will allow God to fight your fear. Lord, please help me. Sabi nga, and just your grace is enough. Your grace is sufficient. Your grace is more than enough to conquer your fear, to conquer your worries. Trusting God is not fighting according your own capability, but pagpaubos sa kagalingon o pagsunod sa kabubuton sa Diyos. Ang pagsalig sa Diyos, dili na nakig-away ka, kaya na kay kaya. Ang pagsalig sa Diyos mo, isurrender ni mo imong kinabuhi, paubos mo imong kinabuhi. Ug i-allow ni mo ang Diyos, Lord, I cannot do this. Please help me. Trusting God is not about magpakaroon ingnon ka nga, bisag na kay problema,
parang wala lang nangyari or sawa tawag sa ingon nga mga hipokrito. No, that's not trusting God. Anong sabi ni Jesus sa mga Parisiyo? Likayin nyo kining mga tawhana. Mga tao nga tigpakaroon ingon. A lot of Christian, they are so very, gitawag na itong taas kay prayer, nindot kay mga prayer, daghang pabulak-bulak. Di hindi naman ho yan ang napakita nga nakipagsalig sa Diyos. How consistent you are. I'm not saying dili ta dapat consistent prayer. We must consistent in our prayer. Pero dili ho issue dito kung unsa ka kamaayo mo pray. I remember sa usa ka missionary, gitawag siya a man of prayer. That mayon siya, oh God! Oh God! Tanang tao, maglimbot ang balibo. From that word lang. I forget his name. No? So makita mo that it's not about long or short or what kind of prayer. But it's all about, do you believe what you're praying? A lot of us will pray, Lord, please help me and protect me. Lord, please give me strength to face sa mga circumstances nga mabot sa akong kinabuhi. Then, pag-allow ng Diyos na nga circumstances mo ka, nahadlo ka. You will not face it. Gakawuri ka. You pray for that. And why you're afraid? Sometimes, gihatag ng Diyos ang atong mga prayer. Gi-answer ng Diyos ang atong mga prayer. But our response is unbelief. We are not trusting God. We are not trusting Him. Trusting God is surrendering all your fears and worries to Him. If you pray, believe it. Kaya nga yung sinabi ni Brother Bibot, when you say Amen, means, Lord, I believe it, that you can protect me. How can God protect you if He will not allow someone to hurt you? How can God fight against your fear if He will not allow circumstances that make you gitawag maghimo nimo maghatag nimo kahadlok? How can God give you unity when He will not allow something chaos? How can you witness? You see that? He allow everything so that you will be more like Him. Kaya nga, facing the giant, it talks about face it, do not run for it, and trust in God. So always remember, Exxon, it is not your battle, it is not your war, it is God's war. It is not your victory, but God's victory. You cannot protect yourself from Satan's trap, but God can protect you from any kinds of trap. How to face our trial? First is face it. Second is trust God. Third is be filled with the Holy Spirit of God. And I hope makatabang ni siya sa tuwa sa pagatubang nato sa itong problema. Always remember, when we are facing problems or giants in life, you are not the one who is fighting. It is God. Allow God to fight for you. Allow God to mudipinsa nimo. Allow God to help you. And allow God nga maoy ipakita niya nimo ang iyang gahom aron mahimo kang witness niini. And salamat kayo mga igsoon sa kaygayonan. Ang processing question ihatag na ko dito sa ato ang group chat. Thank you kayo. Sorry kayo kung wala kayo ko'y slide tungod kay naguba akong laptop. And please pray that God will provide. And dinilang ko to mga igsoon. Mayong gabi na tong tanan. God bless us all.